Ayan, someday is today. Kasi most people, they will say someday na lang, ganyan. Pero yung buhay kasi ni Matthew Dix, kaya siya sobrang driven sa productivity na kasi teacher pa rin siya ng elementary school hanggang ngayon. Kahit best-selling author niya pa rin siya. Tapos kahit nagtuturo pa siya ng theater, kahit nagtuturo pa siya ng paano mag-speech. Nagsusulat pa siya ng libro. Pero yung interesting. Yeah. Yung productivity niya, I think na-hammer down kasi nga nung nagtatrabaho pa siya sa McDonald's dati, natutukan siya ng baril ng magnanakaw. Tapos doon siya napaisip, dito na ba matatapos yung buhay ko? College pa lang ako, tapos 20 years old pa lang ako, wala pa akong ginagawa. So ngayon, nadadrive yung productivity niya, pero again, yun nga iba yung buhay niya. So sa kanya, yung productivity niya, ito yung isang aspect na natutunan ko sa kanya, was find productivity in the cracks of your life. Good evening, good morning, and good night. So we are now in the Digital Transformation Academy podcast. That's my podcast, and for the longest time, actually 3 years na to. So 3-4 years, if I'm not mistaken. So with me today is Hi guys. My name is Shoden, and I am happy to be jumping into the Digital Transformation Academy podcast with my tokayo. Actually, we have the same name, Dennis also. Yeah. So, what are we going to be focusing on in this specific aspect of the Digital Transformation podcast? Yes. So, it's interesting because during the start of the year, actually even before the start of the year, I've been contemplating on topics about productivity. Kasi for the longest time, I've been doing mga accounting, business process, HR management, even sales and digital marketing. And I noticed, and also even my coaching gigs, na yung mga business owners, they having, ang main pain point na talaga nila is yung time management. And how they, hindi lang yun, but also yung leadership and the delegation. So I thought about, creating content about it. And since Shoden is one of the, respectable coach or coaches, siguro introduce na rin natin, yung the freelance movement tribe. So I stumbled upon Shoden last year pa. Nakilala ko siya. Nagkaroon na rin tayo ng podcast before, di ba? Oh, yeah. Yung sa Playground PH. And fortunately, this early this year, nag-usap tayo and we thought about, doing this productivity podcast series, no? Oh, so thank you for that intro. Yes, I'm actually a freelancer for everyone who's watching at home. And the thing with being a freelancer kasi is you have too much power or too much quote-unquote freedom. So I experienced this kind of freedom. It was a mindset shift that I needed to undergo kasi nung paglabas ko so when I was still in corporate Tokayo, I was, di ba, grass is greener on the other side. I was thinking about, correct. Yeah. Siguro sarap ng buhay ng mga may sariling parang freelancing negosyo, na makakapili sila ng clients sila yung boss, di ba? Yes. So yung hindi alam ng marami, and I hope na this is also resonating with our professionals out there na who are also not just freelancers pero yung mga may sariling practice, di ba? Yung mga contractors, mga architects, mga businessmen, business owners, lahat, they control their time, yes, pero yung totoo tayo is kinokontrol tayo ng correct. Yeah. Di ba? Nababaliktad. So, yun yung naging question in my mind kasi paglabas ko, oo nga, boss pala talaga ako yung boss. Pero hindi sinabi sa akin tayo na ako rin yung driver, ako rin yung janitor, correct. Yeah. Ako rin yung receptionist, ako rin yung delivery boy, lahat. Right. So, paano na lang yung ibang mga lifeblood na activities ng business mo, like, di ba, yung doing lead gen, doing service delivery, yung ginagawa mo talaga. Yung parang naivite ko dati,
na service delivery lang kaya na. Paglabas ko sa corporate, doon ako na talagang tawa na. Oo nga, may freedom nga, pero kailangan mong magkaroon ng discipline. Correct. So, doon parang, although nag-aaral na ako ng mga productivity systems before, doon talaga ako nagsimula mag-aral in earnest kasi kailangan ko na sa buhay ko eh. Correct. So, yun, marami akong pinasok na mga framework like, di ba, yung Get Things Done framework, yung Eisenhower Matrix, yung Pomodoro Technique, yung Eat That Frog. Tapos, may mga iba-iba pa like, di ba, naglabasan pa sila James Clear, Charles Duhigg. Habits, Grabe. So, may mga things talaga, I've figured out over time na you have to try para masabi mo, nag-work ba to para sa akin? Kasi, I know, I don't think there's a one size cookie cutter solution na framework. Ikaw na to, bahala ka sa buhay mo. Basta sundin mo. Correct. At saka if you go to yung mga influencers and mga YouTubers, ang dami niyan yan sila, 'di ba? Sina Ali Abdal, sina Matti Avella, may mga minimalist. Si Frank Thomas. Frank Thomas. Madami, oo. So nakakatuwa siya pero nakakahilo din pagka tutuusin. So, yun. Ang goal namin dito actually is hopefully ma-expose kayo dun sa iba't ibang productivity systems. Tapos, hopefully, if ititry nyo siya, you can say for yourself na, okay, you can get some parts that are working for you here that works for you very well and apply it to your life. And then, you can also opt to not use yung ibang parts na feeling mo hindi talaga siya swak sa style mo. Yeah, kasi at the end of the day, din yan eh. Just like any other initiative, trial and error din talaga yan eh. Diba? So like in my case also, since I started working, talagang ako kasi, talaga ako medyo OC. Part of my character, probably personality or trait. Siguro nasa genes ko din. Meron ako OCD kasi nakikita ko yung anak ko meron din siya eh. So talagang ko yung mahilig sa checklist, mahilig sa mga calendars and whatnot. Kailangan masusunod yun. Otherwise, I'll be hard on myself pag hindi ko siya nasusunod. So yun, ikikwento natin lahat yun. Nice. So initially, ikikwento natin yung sa'yo tsaka yung sa akin for this episode. And then in the future, if not this coming next episode, meron tayong may invite na mga working professionals, business owners, freelancers who can also share their story. Oo. So, maghahanap tayo ng mga guests, guys, na nakikita natin kasi may nagli-leave siya ng clue eh, yung productivity system nila, nakakita ng clue sa business nila or sa consistency nila. And yun yung gusto natin ma-explore kasi for me, I'm actually also excited kasi I know that I'm going to learn a lot from these episodes, yung podcast series natin na to. As well as hopefully din marami din kayong mapulot, not just from Tokayo and me, pero from our guests din. And maybe kayo din, like if you have something special to share, you can always reach out to us para malaman natin if something is working really, really well for you in your life. Correct. I think na it's worth sharing. Yes. So, it's really exciting. Siguro isingit ko lang din. Meron din kasi akong ginagawang parang productivity system ngayon na based on your personality. Yun, sakto diba? Yun, sakto. So, meron kasi tayong, share ko lang din, yung sinasabi nga, I think nakuha ko to kay Jordan Peterson. Yung Big 5 personality trait. No? So, those traits, yung agreeableness, extraversion, openness, neuroticism, and conscientiousness, yung 5. Pwede kasing high or low ka doon doon sa each one of them. And based on that, paano mo maka-craft yung productivity system mo, no? So yun yung itatry nating i-solve together, no? Ang galing. Kasi ganun nga buti na mention mo to kayo kasi ako din, I actually wrote a book about freelancer productivity naman. In a sense, it went deeper kasi ang tinatakal ko doon sa ebook ko was, again, parang another layer that we can discuss kasi
yung productivity, hindi kasi siya yung parang the thing in of itself. Parang hindi siya parang yun yung goal eh. You don't want to be productive for the sake of productivity. Yung gusto mong i-measure is ano yung quality of life mo because you're doing it. So, kaya magbabago-bago talaga for each person. Dahil, for example, I was following this writer, si Matthew Dix. Matthew Dix naman. He wrote the book called parang wag mong ipagpaliban bukas yung parang tomorrow. Tawag na. Check ko lang, bro. Parang related sa procrastination. Oo. So sa kanya, yung ayan, someday is today. Kasi most people, they will say someday na lang, ganyan. Pero yung buhay kasi ni Matthew Dix, kaya siya sobrang driven sa productivity na kasi teacher pa rin siya ng elementary school hanggang ngayon. Kahit best-selling author niya pa rin siya. Tapos kahit nagtuturo pa siya ng theater, kahit nagtuturo pa siya ng paano mag-speech, nagsusulat pa siya ng libro. Pero yung interesting. Yung productivity niya, I think na-hammer down kasi nga nung nagtatrabaho pa siya sa McDonald's dati, natutukan siya ng baril ng magnanakaw. Tapos doon siya napaisip, dito na ba matatapos yung buhay ko? College pa lang ako, tapos 20 years old pa lang ako, wala pa akong ginagawa. So ngayon, nadadrive yung productivity niya. Pero again, yun nga iba yung buhay niya. So sa kanya, yung productivity niya, ito yung isang aspect na natutunan ko sa kanya, was find productivity in the cracks of your life. Isa na kaagad, may nugget. Kasi daw, sa kanya, bigyan mo lang siya ng 5 minutes na kapila, magsusulat na siya. So, either dun sa phone niya or sa laptop niya, kaya may meeting siya with a client or a student or kahit sino. Dun sa school, kunyari sa principal, mag-meet sila, late yung kasama niya. Magbinigay mo siya ng 5 minutes, sabi niya, makasulat lang daw siya ng 1 or 2 good lines. Okay. Na ano na yun. Kasi, in your day, marami kang ganyan. Yeah. Marami kang... Tama yun. Marami kang butas na pa 10, 10, 15, 15, 5, 5, 5, 5, 6. Correct. Actually, yun nga, since I'm also writing something now, I'm writing an ebook also. I'm trying to inject some time talaga. Pero nasa isip ko yan yung concept na yan. Na times you're nag-aantay ka sa, may naantay ka ng in between meetings, no? So, yung pwede mong i-inject nga yung mga 2 minutes or 2 lines, no, while you're waiting. Kasi yun nga, like, di ba, there's a lot of people na gustong grand yung setting. Gusto na pupunta sa tabing dagat, Guilty yata ako dyan. Hindi, ganun ako dati. Literal, may picture pa ako na nandun ako sa tabing dagat, nagsusulat. So, ako naman lake house ang ko eh. Kasi, yun nga, dito ko na-realize. So, ito guys, yung parang mga din namin, mga learnings din. Dito ko na-realize kung pwede kang magsingit ng time pag may time. Kasi, hindi mo na yung makukuha eh. Correct. Like, part talaga siya ng araw mo. Like, hindi ka talaga, like, kunyari, magsusundo ka ng anak mo. Like me, I still do that every day. Tas matagal yung hintay. Pwede ka na pala maging productive. Right. O, di ba? Parang siya we can call it that's riffs, no? RIFF. Meron kang 2 minutes, gawa ka ng riff dun sa 2 minutes na yun. I think siguro bro, productivity for ADHD people to. Yeah. Parang ako din yun eh. Parang fidget spinner siya instead of putting your energy dun sa isang thing na wala siyang future benefit. What if gawin mo siyang ganyan? Makes sense. Di ba? Yeah, sige. Anyway, so sige, ganito. I'm excited to hear your productivity system. So, what's like yung sinasabi nga, nakikita natin lagi ito sa mga content. Day in a life of Shoden, si Tukayo. So, ganun nga. So guys, sana natutuwa na kayo sa parang start ng podcast natin. Pero ako kasi, again, I will be letting you know more about my life. Meron din ako talagang mga deficiency when it comes to attention and focus. So the more time I start to know myself, I realize na
even if highly creative yung utak ko, marami akong naisip, sobrang nagpa-fly. Kailangan talaga ng guardrails yung activities mo kasi pwede kang mag-fall into what we call a rabbit hole of research, rabbit hole of learning. Tapos, hindi mo na pala nagawa yung task mo. So, yung ginagamit ko na main productivity tool ko, actually, nagsistart siya sa calendar ko. So, makikita mo dun sa calendar ko, may mga block siya ng time na time blocks naka-schedule lang. So, kaya ako siya ginagawang ganun. Tapos lahat ng mga calls ko or meetings ko dapat merong link. Is because dun parang para hindi pagod yung mind ko kung para pag na-offload ko ba? Na-offload ko yung... What do you mean link? Sorry. Link within the calendar, meron kang link. As in URL link. Link to the call or link to the thing na gagawin. Okay. So, kunyari, kailangan ko magsulat. Link siya papunta dun sa GDocs. Okay. Na isusulat ko. Or dun sa workspace. Kasi di ba, hindi ka naman magsusulat in isolation na parang silo lang eh. Kunyari, gagawa ka ng email. Like, meron din kasi akong email list, guys. Na I write every single day. Tas, pinapublish siya every other day, Monday, Wednesday, Friday. Okay. So, medyo may production schedule siya. Lumalabas siya ng 9 a.m. every MWF. Kaya, hindi mo naman parang pupulutin sa ere yung susulat mo. Meron doon mga pieces na nagpo-form pa lang. May mga iba't iba kang kino-combine na mga ideas. So, gusto mo na meron ka talagang time and space for doing that. Para at least, ang cool doon, pag i-share mo pa yung calendar mo sa wife mo, sa commander mo. Yeah. Makikita niya, uy! So, yun sa'yo, nakashare kay Mrs. Nakashare sa family. May family calendar kasi kami. So, okay. Parang ganun. Sorry, step back tayo. No? When do you... anong timing nung pag-define mo ng calendar mo? Is like the day before? Or every week meron kang planning na ginagawa? So, meron akong... Yung planning ko every week, Sunday ng gabi na nakalagay siya ng... Sunday, week planning ko, Sunday, tapos 9 a.m. to 11 a.m. Yun yung parang, hindi pala gabi, 9 a.m. to 11 a.m. Yun yung parang block niya. Loose naman siya. Ang ginagawa ko kasi, nilalagay ko lang doon para alam lang ng wife ko na, okay, ito yung ginagawa nito sa mga oras na to. Para hindi siya kailangan mag-check. Tas, lalo pa sa, kunyari, yung week ko, naka-organize siya, lahat ng meetings ko na mayroong call na may kailangan na external na work or kailangan mag-meet with clients. Typically, nilalagay ko sa Monday and Tuesday. Okay. So, pag, mga meetings and calls. Oo. Tapos, yung Wednesday, andun, kasi yung anak ko ngayon at this specific year, wala pa silang pasok sa Wednesday. So, anong year na ba? Grade 2 pa lang eh. Akala ko high school na. Okay. Okay. So, ginagawa ko siyang free kasi minsan lumalabas kami, parang movie na lang bigla. Ng Wednesday? Ng Wednesday. So, okay. Alam mo, iniisip ko na isang araw yan. Ibakante ko kaya ang Wednesday ko about. Sinabi ko kay Leslie. Habang bata yung kids, pwede. Tapos yun, Thursday and Friday, work uli yan typically. Pero, block siya na pwede ka maglagay ng ibang blocks. Interesting. Can you expound? Kumbaga, nakalagay 2 p.m. to 4 p.m. It's a block na pwede mong lagyan ng ibang stuff. So, on demand mo na lang lalagyan yan pag nandun ka na? To the confines of Oh, okay. Sorry, I have another question. You can tell me if you can share it or not. Oh, sure. Si Tokayo ba, si Shoden, ano ba yung what's on your plate ba? Yung right now or like right now? What's your so yung the projects, goal ko, things not necessarily work. Siguro part of it baka meron kang hobbies, etc. What are those in your plate? Siguro for context lang din yun nga kasi hindi naman tayo nagpapa-define kung sino tayo based on what we do lang for money or for work. Yeah. Kasi we are just a slice of who we are talaga. Diba? Kasi there is like Tokayo the family man, Tokayo the musician, Tokayo the businessman, diba? The content creator. So, ganun din. Like for me,
yung aspect ko na din-develop ko ngayon that I'm putting more effort into is not just yung advocacy namin, yung growth namin dun sa the freelance movement tribe where I'm also one of the coaches. It's also growing my brand, yung Work Fun Home Pinoy. Yeah. So yung Work Fun Home Pinoy, yung aspect dun is parang, yun nga, palagi ko na itong sinasabi over and over dun sa community ko na you can be a freelancer naman talaga kasi maraming groups dyan like the freelance movement. What that will help you to make great income. Yung distinction ko doon, like, on top of becoming a freelancer is, paano ka mag-work fun home? Kulit eh. So, meaning, hindi ka ngarag, may work ka, pero hindi ka ngarag, you can choose yung parang yung pinaka-swak dun sa lifestyle mo. So, more on mindset na mga growth. So, what it looks like in the real world is writing emails. Tapos ngayon, yun nga, I'm developing content for the Work Fun Home brand. And eventually, yun nga, magiging ano siya, talagang blog na may business opportunities for me to develop. So, affiliates. Right. Tapos, andun din yung courses and Products also things like this na pasok dun sa niche na yun. Yeah, Pero on the other hand, ganun din, gusto ko rin na mapadeepen din lalo yung relationships ko with my wife, with my son. So, marami ding naka-plan na mga hopefully travel pa. Tapos, yun din, like, yung community rin, like, bagong lipat kasi ako dito sa Lipa, so gusto ko rin develop yung aspect na yun na community. Oo, like, mag-reach out sa mga business owners dito, like ikaw. Like yung ginagawa natin ngayon, di ba? We plan to do something like that, eh, di ba? So, that's the aspect na realize ko na parang kulang sa ginagawa ko. So, that's one of the things on my plate. Clarify ko lang. So, you have the freelance movement as a coach. Meron ka nung Work Fun Home. Of course, meron ka pang yung talagang, correct me if I'm wrong, ang bread and butter mo are freelance gigs, no? Oh. Hindi, ginagawa ko naman yun. So, pero yung thing ko doon is para siyang umiikot lang sa lahat. Kasi whatever I teach dun sa freelance movement, nakuha ko din dun sa how I do freelancing on my own. Pero, nagsacycle siya dun sa Work Fun Home pa rin. Okay. So, siya, nandun sa ano na yun? Nandun sa sphere na yun. So, hindi ko talaga siya pinapalayo dun sa team na yun kasi mas okay yung aligned ka lang sa mga ginagawa mo. Correct. So, the calendar that you're talking about are all those things? All those things na related dun. Tapos, after that, yun nga, yung personal na hiwalay na. So, family life, yung ano din, yung sarili mong mga hobbies. So, yung hobby ko, yung hobby na inaaral ko ngayon actually, nagtatry ako na matuto na mag-gitara kasi naputol yun eh. Nag-aaral na ako na mag-guitar before tsaka mag-piano. Pero nung bata ako, nasira kasi yung gitara ko tapos parang nakalimutan ko, parang nalungkot ako na yung passion ko na yun nawala. Alam ko yung mga tayong gitara dito tsaka piano. Alam ko yung mga DA, GA, yung mga ganun. Pero hindi na umabot sa... hindi ka na nag-improve further, no? Oo, wala nang ganun. So, ngayon, ang ginawa namin, meron kaming maliit na organ doon. So, organ muna kasi sabay na rin inaaral ang son ko. Okay. Tapos, yung ganun, mag-play an instrument. So, darating din yung para matutunan ko lang ulit. So, buti nga may mga apps na ngayon eh. Na lang. Diba? YouTube, dami ng mga ganyan. Oo, dati. Song hits pa eh. Pero when you do something like that, do you set a goal or you just set a time block to do it? Specifically dun sa Work Fun Home, meron akong mga goals dun. Okay. Kasi meron akong goal for Q1 na ma-deploy. Like for example, yung ebook, magawan ko siya ng funnel, malagyan ko siya ng ads, ganun. So, meron dun sa mga hobbies, hindi ako ganun ka-strict na maglalagay ng, dapat alam ko na i-play yung song na ganito ba eh. So, talagang pastime lang. No? More on pastime lang talaga. Wala kang inaay na gusto mo maging recording artist in the future. Hindi, like wala pang ganun. Pero, who knows, di ba? Hindi natin alam, di ba? Correct. Yun. So, when you say na pag-set mo ng goal na yan, I'm sure meron kang parang timeline dyan. How strict
are you in terms of executing the timeline? So, ibig sabihin, may pagka-OC ka rin ba to the point na pag hindi nagagawa, parang ino-overtime mo siya or you are doubling down the effort pag may mga nami-miss kang deadline? So, may ganun akong phase before na ino-OC ko yung deadline pero I found out na hindi siya ganun ka ganda sa health ko. Kasi si-swing kasi parang may mga fluctuation ako sa productivity na kasi diba in the nature of what I do sa freelancing, kung freelancer ka tapos gig-based ka, diba, kasi before din pala guys, nagvi-video talaga ako, like videography, nag-filmmaking talaga. So may malaking project, hyper-productive kami kasi may mga deadline na hinahabol. Pero pagkatapos ng project na yun, magpapahinga muna. So ganun yung parang may valleys and So applying it to my own business, naglalagay ako ng mga goals. Tapos yun nga, pagkalagay ko ng goals na yun, kung meron man akong ma-miss, I used to be really hard on myself. Pero ngayon, parang I'm giving more, parang konting grace na. Hindi na siya tulad ng dati na napufrustrate ka or yung nasisira yung araw mo dahil kasi yun nga, like nung mas bata siguro tayo, ganun, parang mas may parang go. Mas aggressive. Pero hindi mo na-realize na yung pacing tapos yung rest part din pala siya ng pagbibuild ng success. Hindi siya parang pwedeng hiwalay. Correct. Part siya ng work from home. Oo. So hindi lang siya part sa work from home, pero parang I think fabric talaga siya ng yung success mo. Kailangan mo din siya talaga pwede mo siyang i-parcel habang wala ka pa doon. It's not different sa pag-workout, di ba? Na for you to grow the muscle, you have to rest. Oo. So different with that. Para magre-recover siya. Oo. So going back to sa tool, no, you're talking about the calendar. Aside from that, ano pang tools ang ginagamit? So ito yung medyo natutunan ko one of my mentors na when I'm doing emails, naglalagay ako ng prompt. What do you mean? So meron akong prompt na parang kinakabit. So mahilig ako mag-automate ng medyo gusto kong gawin. So for example, for 90 minutes, 'di ba? Meron akong blank document. So guys, may blank document. Imagine niyo may blank document ako sa Google Docs. Tapos meron akong sineset up na mga automations na pagka di ko alam yan. Ayan. So siya, focus session siya. So meron din yung session na before ako mag-start, may mga tinatype na ako ng mga pampatulong sa akin, may mga codes ako na ginagamit. So sorry, yung app na yun is Apple Note ba yun? It's called Typedesk. So ito, pag magsa-start ako, ito, Focus 90. So ito yung sasabihin niya, what is the most important thing for me to work on during this session? So I have to answer those questions. May mga ganun kasi nga, di ba, na may mention ko na ADHD ako ng so may mga nilalagay akong pampafocus. So dahil dyan, ngayon 90 minutes or even less, 30 minutes, nakagawa na ako ng email, lalo na may tulong pa sa AI pag lilinis ng mga lines, yung mga transition, ganun. Sorry, yung F90 na yon, ako lang design ko yun. Designation yun. Pinreset mo na yan dun sa dito sa Typedesk? So ito si Typedesk, di ba? Okay. So for example, in my life as a coach, marami akong parang sobrang libo-libo na yung natulungan namin sa freelance movement. Tapos ako, isa ako dun sa mga tagasagot ng freelancing questions. Ngayon, those questions, they come parang every so often, nakaka-detect namin ng pattern sa mga questions. So, kapag may bagong freelancer, kunyari, di ba? Tapos, meron siyang question about paano mag-follow up ng lead. Di ba? Yung nasagot ko na before, yung sinulat ko na dati na sobrang detailed na sinabi ko na okay ito. Tapos maraming nag-comment, nag-thank you, nagpasalamat. Sayang naman kung nakalimutan na forever yun.
Mm. So nilalagay ko na lang siya. Mm. So para may knowledge base ka. oo. Oh, I see. So kunyari ito. Ang nilagay kong code before ito meron dyan yung follow up, lahat ng ano, tapos kung meron akong kunyari babalikan ko yung game plan ko, ilalagay ko lang. Tapos andyan yung game plan ko, babalik, makikita ko siya. So nandyan yung mga, di ba? Okay Ano yan, sarili mo bang framework yan or na-adapt mo yan from someone? Malamang na-adapt ko yan kasi hindi naman ako genius pero kasi baka pangalanan natin yung Shodan framework na yan. pero yun nga, kung tutusin, yung pagkakahalo-halo, yung way ko ng paghahalo-halo, framework ko na yun. Diba? So, yun yung parang so for example, that one, yung F90. Ano ibig sabihin nung F90 na yun? Yung F90, focus 90 minutes yun. Oh, I see. Okay. So, focus 90 minutes, as meron ka dun sa type desk na mga prompts. So, doon ka ngayon na magsasagot. So, yun nga diba? So, ito yung nakaka-save din siya ng time. Like, so, yung sabi ko kanina, magsusulat ako ng how to teach people how to follow up. TFM, FF. Yan, lahat yan nasulat na siya. Before, pati yung mga links. Galing. So, is it valuable for the person reading it for the first time na bagong sumali sa tribe? Super valuable. Yes, definitely. Papasalamat sila. Now, have I spent the same time of crafting it? Hindi na. Kasi nandiyan na, may knowledge base ka na. So, ganun. Yun yung sinasabi ko, like, anything that you can do na napapansin mo na inulit mo na for the past 1 month, 2 months, 3 months, find a way na i-automate mo yun. Correct. Kasi mag-a-add up yun eh. Correct. Yeah, similarly sa mga emails or sa mga chats, 'di ba? You can create templates, 'di ba? Para pag magre-reply ka, pili ka na lang ng template, then automatic na. So parang ganong concept. Parang ganyan. So may mga tapos feeling ko pa rin na messy pa rin ang utak ko, pero marami na nagsasabi, uy, parang hindi naman. Correct. So yun, parang nandun ako sa stage na pag nakikita nila na may ginagawa ko ganito, pwede pala yan. Yun. Well, generally kasi, to me, parang you won't be a successful freelancer if hindi ka organized. Is that a correct statement? Tama siyang statement, pero sa nakita mong reaction ko, parang dun sa mind ko in that very moment na sinabi mo siyang ganun, nasabi ko na, pero parang feeling ko pa rin hindi ako organized. Parang ano lang yun, mga celebrities na, feeling nila hindi sila magaling, pero mayroon sila mga best actors at best actress awards, di ba? Baka siguro kasi we tend to downplay lang halos yung mga ginagawa natin. Yeah. Pero ikaw naman to, Kayo, ano yung masasabi mo, like, for our first episode, like, ano yung gusto mong i-share na masishare ko na productivity system that works really, really well for you? Well, yung ako naman kasi I just follow yung basic which is any project management. You need to define the scope. You need to define the timeline and then the budget or resources. Classic. So, yeah, very traditional. No? When you say budget and resources, cost yun and or people. Or diba? Yung resource kasi, pwede mong i-delegate kasi some of the tasks diba? So, when you say scope, pretty much, nag-categorize kasi ako ng mga things, meron about my health, which is my body, diba? Nice. Meron tayo about our emotions, taking care of your emotions, your work. At least sa work, yun yung pinakamadaming category. Kasi merong finance, yung finance management, merong people management, may project management, may product management. So, medyo madami pag you're in a business, diba? Ngayon, merong content management. Isa pang malaki yun. Yun. So, yun yung sa work side. And then after that, about relationships, family.
And then meron akong yung art, which is right now music. Oo nga. And then yung personal improvements. Usually ano yan, mga libro. I read books, articles and whatnot. So pretty much yun yung scope. No? And then dun sa general category na yon, dun ko dinidefine. For example, sa health, dapat meron akong workout time. Meron akong diet na, taking care of I watch what I eat. Ayun nga, recently, I partnered with a registered dietitian and binigyan niya ako ng diet plan. Something like that. Before, I used to adapt yung mga keto diet, I tried everything na rin. Yung mga intermittent fasting. So somehow, parang nag-plateau. So this time, nag-innovate ako. I reached out to a registered dietitian, si Mary Rose. Kaya may podcast na rin kami about health. Nice. Yun. Tapos sa work, madami yun. Obviously, may mga calls, may mga proposals, may mga meetings, etc. So yun yung scope. So from there, on a weekly basis, pinaplot ko lang dun sa calendar din. So I do time blocks din. Usually, I wake up at 5 a.m. Meron akong ritual An-adapt ko to kay Tony Robbins. Yung priming. Actually, I've been doing that since... Nag-change state ka? Not the cold Cold time. Wala akong bumili ako ng bathtub nung pandemic pero ang hirap bumili ng yelo na marami. Mahirap. But anyway, I do the priming. Meron siyang 10-minute na YouTube lang. While I'm doing the priming, nag-warm up na ako. Breathing din. Yeah, at the same time, warm up na sa workout yun. Like treadmill or stretching. Tapos after the priming, I listen to a podcast. So dahil ko rin pinapakinggan from marketing, sina Neil Patel, and marami pa, iba-iba sina Simon Sinek, yung mga podcast na yan, yung mga sikat na podcast best. Basically. And then after that, yung work na. So sa work, naka-time block na yon. Usually now, especially this year, yung morning ko all content. Pag Monday, yung YouTube or my own podcast. Pag Tuesday, yung mga social media content, naka-batch na yon. Wednesday naman, yung wealth building podcast. Thursday, yung health. And then, yung Wednesday pala, dalawa yun Yung early morning would be the wealth building and then yung late morning, yung health. Cool. Nourish to flourish. Tapos Thursday is my courses. So I continue to update so basta my everyday, basta morning content. Yes, except for our podcast which is Friday ng gabi at this time kasi Friday ngayon 5 PM ito na inallocate ko na for this. Actually may dinagdag pa ako. Oo, talaga. Nice. Sorry. Rin ako ADHD. Recently I talked to long time legal partner ko to. Introduce ko na lang siguro sa susunod. Nag-alat na ako ng Wednesday 6 PM for legal podcast. Oh, grabe. Pero business related legal, not the criminal. For legal questions, no? Yeah, legal questions. Ganda yun. Of course you're free to join us if you have time. Pwede, syempre. So yung question ko to kayo, nakita ko you have a system with a lot of moving parts. Yung what kind of personality would be drawn the best sa ganyang system, like? Siguro itapusin ko lang yung yung araw ko kanina, yung umaga, yung content. Then similarly sa iyo, after lunch, meron akong 1 to 3 PM na deep work. Yun yung pagsagot sa email, yung mga proposals, mga etc., follow-ups and whatnot. And then yung 3 to 5:30 would be the coaching. These are my coaching slots. Nice. Na halos puno na siya, So going back to your question, thank you for the question. I think personality kasi may yung tinatawag na conscientiousness. Yeah. So I think medyo mataas na yung level ko doon, being OC din. Kasi yung conscientiousness. Kailangan ko nga ng mas maraming OC friends ata Kasi so diba? dapat doon organized ka, di ba? At the same time, disciplined and organized. And yung willpower mo medyo, mataas. Kaya lang as you age kasi, yung willpower, sabi nila, nagdi-deplete. So, dapat meron ka ring way to maintain yun through balance, lifestyle din. That's a good topic for the next episode to kayo, no? Yes. How you can develop willpower as
As yun nga, para siyang energy kasi na kinakain ng ibang bagay. Correct. Ang istorya ko naman dyan, nung 2011 actually, triathlon. Oo. So, as you know, triathlon, kailangan ng matinding willpower dun eh. Sama ko, may pinagdadaanan din ako nun, kaya malakas yung willpower ko. So, for some reason, I don't know, nung 2018 yata yun, I tried naman mag-marathon. Since wala ako masyadong pinagdadaanan na strong emotions nun, hindi ko siya natapos. So, yung willpower ko at that time medyo mahina. No? Ako din eh. Mahina yung willpower ko at times eh. Yes. So, ang isang challenge ko din, we're talking about personality, is my openness to experience. No? Kasi yung openness kasi yun yung parang innovative, creative. Siguro parang ikaw din, ang dami yung ideas na as much as possible, pag pinagsama mo yung openness and yung conscientiousness, gusto mo laging gawin siya, tapos isasama mo siya dun sa pag-organize mo of things and yung system of productivity. Gusto mo laging isingit yung new ideas. Mm. Kaya ngayon, sabi ko nga, meron na akong maraming podcast na ginagawa, tapos siningit ko pa yung sa atin, siningit ko pa yung sa legal. So somehow, for me, mukha namang posible, but at the end of the day, makikita natin yan as we go along. Oo. Kasi ganun nga eh, like, let's take things like, tetest natin kung saan yung magsistick yung idea talaga. Correct. Oo. So, that's pero ngayon, may natutunan din ako na another thing naman to mitigate yung sobrang openness and creativity. Yun din ang tawag na ICE method. Uy, ano yan? Hindi ko pa alam yan ICE kasi is, yun nga, parang mayroon kang brain dumping methodology na lahat ng ideas mo, ilagay mo lang doon, tapos mayroon kang, yung ICE kasi stands for, I for the impact, C is confidence, and E is ease of execution. So, i-scorean mo yung bawat ideas na yon 1 to 10. Itong idea number 1, ano ba yung impact niyan 1 to 10? Mm-hmm. Ano ba yung confidence level mo dyan? And ano ba yung ease of execution? So, kung i-average mo yan, meron kang... you mean impact sa buhay mo? Or impact sa buhay or sa business. Okay. No? Depende nga dun sa nature ng idea. No? So, now, i-scorean mo lahat yun. Kung sino yung pinakamataas, yun yung nagme-make sense na i-prioritize. And then, i-deprioritize mo yung iba. So, i-add mo yung... Lalagyan mo ng ICE lahat ng mga ideas na pumapasok. Correct. Actually, I recently did that. Meron kasi ako doon na idea to introduce healthy food. No? Gusto kong mag R&D ng salad na para siyang salad stop. No? Sorry, hindi ko naman kakalabanin yung salad stop. Wala pa rin salita. Para siyang salad stop. At the same time, basta any healthy option. Lumalabas dun sa assessment ko na yun, dun sa ICE method, yung food business yung pinakang mababang score, which makes sense kasi hindi naman ako chef, di ba? At the same time, yung ease of execution nun is medyo mahirap dahil may logistics may tangible product ang ginagawa. So on top of that, ang dami ko pang gustong gawin, mga courses, yung mga ideas, mga workshops and whatnot. And the impact din, as you know, medyo mahirap din talaga ang food business, no? Babang food eh. Yes, so yung impact niya sa business at the same time siguro sa stress din na ibibigay niya, medyo mabigat, So in the end, yun extreme na pinakamababa ang score. So hindi mo muna gagawin or walang focus doon. Exactly. Unless meron akong partner na sasabihin na, I'll take this I'll take this project, mabibigay lang ako ng investment, bahala ka na. No? Which is mahirap hanapin. Oo nga. Yun. So, basically, that's how I work. Ganun din, like you said, time block. Tapos sa gabi, usually, I try my best na medyo chill na lang na activity. Usually, journaling at saka yung reading, basically. That's how I do it. Yun. Dun sa mga activities mo, kasi ganun, yung impact sa akin kasi ng ganyan, parang nakikita ko na mas organized ka talaga compared sa akin. So, yun yung, kasi yung calendar ko, may mga block siya na walang laman eh.
Kumbaga, freewheeling, parang freewheeling ka ganun. May block siya pero kumbaga okay, pwede tayong magtambay or pwede tayong dun sa outside of the first 3 days, 'di ba? So yung question ko as a person who is kumbaga yun nga yung nafi-feel ko pagka maraming gagawin is parang nagkakaroon ako ng parang sumasakit yung dibdib ko minsan, bro. Parang kasi before, yun nga, I tried to be that kind of person like you. Kasi na-realize ko over time, hindi ko pala kaya mag-manage ang ganong klaseng cognitive load. Oo. So, what's your advice kung, kunyari, hindi tayo parehas ng personality na... Actually, nagfo-fall yan sa neuroticism. Oh, ano naman yung neuroticism? Kasi pag mataas ang neuroticism mo, madali kang ma-stress, madali kang ma-shake. Ma-shake yung yung emotions mo at saka yung stress level. Ganun nata ako, bro. May mga taong ganun eh. Yung to the point na nagpapanik pag parang out of control na. So, yung extreme na nun, yung may mga anxiety disorders, no? Yung extreme na may neuroticism. So, pag low ang neuroticism mo, isabihin, mas stable ang emotions mo, mas mas kalmado ka. Ayun. So, of course, ang pinakang basic lang naman pag madali kang may stress is really to, mag-offload ka talaga. At the same time, mag-aalat ka ng habit talaga to manage your stress. Like me, in my case, ay nakuha ko ito kay Andrew Huberman. Oh. Si Blabs, Huberman Labs. I practice yung NSTR. Yung non-sleep, what's this? Non-sleep deep rest. Oh. Meron siyang ginawang 10-minute na gano'n na script na siya nagsasalita. Meron ding 20 minutes. So, dito sa conference room, meron diyang couch na yan. Humihiga ako dyan almost every day. Tapos, nakikinig ako dun sa 20-minute na NSDR na yun. Iba siya from meditation? Iba pa siya? Well, somehow para siyang meditation na rin. Ang meditation kasi is parang mindfulness din of your, di ba? Parang somehow medyo nag-overlap na siya eh. Yung meditation diba? At saka Ako guys, marami na agad ako natutunan. Nakikinig pa lang ako kay Tokayo. Dito pa lang, first episode pa lang to. Yes. Sa ating Digital Transformation Academy podcast. And Tokayo, sobrang ako, I am really finding this very, very enlightening din kasi like a person who also loves to read and makinig ng mga podcasts on productivity, listen to those YouTube channels na nagtuturo din ng productivity. Yeah. Like-minded people. It's easy to feel na marami ka nang alam pero hindi talaga eh. Marami pa talaga tayong hindi alam. Right. So, yun. I'm excited for the rest of the series of episodes that we're gonna have talking about productivity. Yes. And kayo din guys, if you have any questions, meron kayong gustong narinig kanina na nagustuhan nyo that you want us to focus on or like kutkutin natin. How kasi diba, it's just an overview of what we can share. Yes. For you guys. Hopefully in this long-running podcast na magawa natin consistently to also help more people achieve yung mga goals nila with productivity. Correct. Hindi lang yan. Actually, part of the productivity system din kasi is yung delegation, di ba? Hindi pa natin na-touch yun eh. How you delegate things. Papasok na dyan yung leadership styles. So, and management. So, yun. I-discuss natin yan lahat sa mga future episodes. Okay, so guys, if you like this episode, sana you can give us a follow and also try to share it with your friends. It would really, really help us out to grow this small but I think is a really promising podcast to help everyone with their productivity. And eventually, yun nga, lalakas yung confidence nila because they trust themselves more and then discuss more aspects of productivity which delegation, what was the other, leadership and management. Yun. Okay. So thank you so much, bro. Yeah. Tayo lang. So, tayo? Exciting. Okay, bye-bye. Okay.